Dahil sa paanyaya ni Jose, ang pinuno ng Ehipto, lumipat doon ang 70 kamag-anak ni Jacob. Hoy, simula ngayon, tatawagin ko kayong pamilya ni Jose. Pamilya ni Jose, anong gusto niyong gawin? Gusto po namin mag-alaga ng mga tupa. O sige, dalhin niyo na sila sa pastulan. Masayang namuhay ang pamilya ni Jose. Inalagaan nila ang mga hayop sa lupaing ibinigay ng hari. Ay, ang cute-cute ng tupa! Cute mo talaga! Alam kong kakainin mo rin ako balang araw. Lumipas ang panahon, namatay si Jacob at si Jose. Ang mga apo nila ay masipag na nagtatrabaho sa Ehipto. Isa! Dalawa! Isa! Dalawa! Pero isang araw, may digmaan! Natalo ang mabait na hari at pinalitan siya ng isang bagong hari na masama at hindi kilala si Jose. Aba, parami na ng parami ang Israelita. Paano kung atakihin nila tayo? Natakot ang bagong hari kaya kinuha niya ang lupa at mga tupa ng mga Israelita at pinilit silang magtrabaho sa pagtatayo ng mga gusali. Kunin ang lupa at tupa nila. Gusto niyong kumain? Magtrabaho kayo! Kaya napilitan ang mga Israelita na magtrabaho ng mabibigat araw-araw. Isa! Dalawa! Ang hirap naman nito. Kahit anong sipag nila, lalo lang silang naghihirap. Sa huli, naging alipin sila. Bakit ganito? Paano tayo nauwi sa paggawa ng banyo ng hari? Kung hindi tayo magtatrabaho, magugutom ang mga anak natin. Gusto na nilang umalis sa Ehipto, pero hindi na pwede. Alipin na sila. Pagod na kayo? Ganyan talaga ang buhay. Pero mas lumala pa. Ipinag-utos ng hari na patayin ang lahat ng bagong silang na batang lalaki. Patayin ng mga sanggol na lalaki. Walang nagawa ang mga Israelita kundi umiyak. Napakahirap ng kanilang buhay. At sa mga panahon na iyon, tila tahimik ang Diyos. Pero ang hindi nila alam na sinisimulan na ng Diyos ang plano ng pagliligtas, ang dakilang Exodo.